Ang pamagat ng mensahe ngayon ay ang buhay ni Jacob. Ang buhay ni Jacob. Kaya marami tayong natutunan tungkol kay Jacob. Kaya malamang alam na natin ang marami sa mga bagay na pag-usapan natin ngayon. Gayunpaman, nang pagsasama-samahin natin ang lahat ng mga bagay na ito, makikita natin na ang buhay ni Jacob ay napakahalaga, lalo na para sa atin. Sino ang namumuhay ng may pananampalataya sa mga huling panahong ito? Kaya sa teksto ngayon, tinatalakay nito ang kapanganakan ni Jacob. Gayang alam natin, isa siya sa kambal, di ba? Ang kaniyang nakatatadang kapatid ay si Esau at si Jacob ang nakababatang kapatid. Si Jacob ay isa sa mga taong talagang dumanas ng mahirap na buhay. Marami siyang pinagdaanan. Isa siya sa mga tauhan sa Biblia na dumanas ng maraming paghihirap sa kanyang buhay. At gayang nakita natin sa teksto ngayon, ipinanganak siyang nahihirapan at lumalaban. Gusto niya munang lumabas, di ba? Hinangad niya ang mga pagpapaalang iyon bilang panganay, ngunit hindi niya ito nakuha. Si Esau ang unang lumabas at siya ang lumabas na nakahawak sa sakong ni Esau. Kaya tinawag nila siyang Jacob. Ang pangalang Jacob ay literal na nangangahulugang mandaragit o isa na humahawak sa sakong. O kaya to, iyan ang literal na kahulugan ng pangalan niya, ang humahawak sa sakong. Kung hunahunaon nimo ang maungalan, kataong nagunit sa tikod, unsay pasabot niya na para nimo? Positibo ba kini o negatibo? Hindi naman yan positibong pangalan, di ba? Isipin mo na lang na naglalakad ka, tapos may humawak sa sakong mo. Madadapa ka, di ba? Mahulog ka nito. At saka, ang ipinahiwatig na kahulugan sa likod nito ay supplanter. Ano ang isang supplanter? Yung isang pao, sino ang nandayaya o nanlinling lang upang pumalit sa ibang tao? Iyan mismo ang naglalarawan sa buhay ni Jacob, hindi ba? Nilinlang niya ang kaniyang kapatid upang pumalit sa kaniyang nakatatandang kapatid upang matanggap ang mga pagpapala ng panganay. Kaya gaon ang buhay ni Jacob. Kaya paano ito naugmay sa atin ngayon? Tayo, pagkatapos ng pagkahulog ni Adan, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay ipinanganak hindi bilang panganay, okay? Na tao kitang tanan nga makasasala. Apan aniya kita sa simbahan kay nagtinguha sa mga panalangin sa pagkapanganay sama ni Jacob. Gitudlo sa iyang kinabuhi na isip mga makasasala, human matawo nining kalibutan na, kinahanglan sabtang maningkamot ug makigbisog para sa maong espiritual hong katungod ug panalangin. Bukod dito, maari rin natin itong tingnan mula sa ibang pananaw. Tulad ni Rebecca, meron din siyang kambal at nag-aaway sila. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kaya tinanong niya ang Diyos, bakit ako ganito? Sa aking palagay, iyan ay isang tanong na dapat itanong ng lahat ng makasalanan na nagnanais na maging matuwid. Tulad ni Rebecca, dapat nating itanong, bakit ako ganito? Bakit may pakikibaka sa loob ko? Bakit ako maaaring maging mabuti ayon sa nais ng Diyos para sa atin? At sinagot siyang Diyos na sinasabi, sapagkat may dalawang bayan sa imo. At ang konklusyon ay ang nakababata o ang nakatatanda ang maglilingkod sa nakababata. Tama ba? Kaya ano ang ibig sabihin niyan? May dalawang tao sa loob natin, sa ating lahat. Lahat tayo ay may kambal sa ating katawan. Sina Esau at Jacob ay nasa atin ngayon. Si Esau ay taong makalaman, ngunit siya ang panganay. At si Jacob ay isang taong espiritual. Siya ang mas bata. Ngunit pangako ng Diyos na ang nakatatanda, ang makalaman, ay maglingkod sa nakababata. Ganun ang orihinal na layunin ng Diyos. Nang likahin ng Diyos ang mga tao, bago ang pagkahulog ni Adan, ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ay siyang mamamahala sa laman upang tayo ay lumakad ayon sa mga naisin ng Diyos. Tama ba? Pero pagkatapos ng pagbagsak, nabalikido yun. Kaya nga si Esau ang panganay. Kinakatawan niya ang taong makalaman, hindi ba?
Kaya ang buhay ni Jacob at lahat ng kanyang mga paghihirap ay may napakahalagang kaugnayan sa atin ngayon. Kaya ang buhay ni Jacob ay maaaring hatiin sa 7 yugto at lumipat siya sa 17 iba't ibang lugar. Okay, 7 ka yugto at 17 kapwesto. Ang parehong mga numerong ito ay lubos na makabuluhan sa Biblia. Tama? Ang 7 ay ang bilang ng pagiging perpekto. Ang 17 ay 10 dagdagan o 7. 7 ay perpekto at 10 ay kumpleto. Kaya ang 17 ay isang bilang ng ganap na tagumpay kay Kristo. Tama ba? Kaya't ating tingnan ang 7 yugto ng buhay ni Jacob at tingnan kung ano ang itinuturo nito sa atin ngayon tungkol sa ating buhay ng pananampalataya. Okay, tingnan natin ang numero 1. Ang unang yugto ay ang pakikipaglaban para sa mga biyaya ng panganay. Tama ba? Yan ang blanco diyan, panganay. Gayang nakita natin, ipinanganak siyang lumalaban. Tama ba? Nahihirapan, di ba? Kaya, gayang sabi ko, may dalawang tao sa atin, di ba? Ang taong makalaman at ang taong espiritual. Naghihirap sila sa loob natin, tulad ni na Esau at Jacob. Kaya kung magtitiwala tayo sa mga pangako ng Diyos, mangyari ito upang ang espiritual ay magtagumpay. Gayunpaman, hindi ito magiging isang madaling laban. Kakailanganin nating dumaan sa mahabang proseso ng paghihirap tulad ng ginawa ni Jacob. Kaya't si Jacob ay lubos na nalubog sa ganitong pagnanay na makuha ang mga biyaya ng panganay. Yun pala, iyon ang bumalot sa isip niya. Kaya tandaan mo, yung eksena kung saan umuwi si Esau pagkatapos mangaso, gutom siya. Ingon niya, hatagi kog pula, kay gutom na kaayo ko. Tinatawag niya itong pulang bagay. Yun ang naging palayaw niya. Ido, nananahulog ang pula. Okay? Kaya tila si Jacob ay naglulutong niladang lentihas na kulay mapula-pula. Gipahimusla ni Jacob ang higayon ug miingon, "Sige, ihatag ko ninimo kung ibaligyan nimo na ako ang imong katungod sa pagkapanganay." Kita nimo? Iyon lang ang nasa isip niya. Kahit sa sandaling iyon, yun ang pumasok sa isip niya. Ihatag na nako ang katungod, ihatag nako ang sabaw. Busa si Esau nga unod nun, miingon, "Unsa may pulo sa pagkamag-ulang kung mamatay man ko sa gutom?" Mauna ang unod nung tawo. Sa tingin mo ba ay mamamatay sa gutom si Esau ng sandaling iyon kung hindi niya kinain ang nilagang iyon? Ibig kong sabihin, hindi ka naman mamamatay sa isang kainan lang, di ba? Kaya't sinasabi ng Biblia na hinamak ni Esau ang kaniyang karapatan sa pagkapanganay. Kaya ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan sa pagkapanganay kapalit ng mangkok ng nilagang lentehas na pula. Ang nilagang pulang lentil ay nagpapaalala sa atin ng dugo ni Kristo, tama ba? Dugo ang blanco doon. Ang nilagang pulang lentil ay nagpapaalala sa atin ng dugo ni Kristo na ginamit bilang kabayaran upang makamit ang ating kaligtasan. Gibayaran ni Jacob ang pagkapanganay og lentil. Gibayaran ni Jesus og dugo ang pasaylo sa atong sala og kaluwasan. Ngayon, pagkatapos niyang makuha ang karapatan ng pagkapanganay, siya naman ang susunod na kukuha ng mga pagpapala para sa panganay. Kapag malapit nang mamatay ang ama, tradisyonal na binibigyan ng ama ang panganay ng dobleng basbas. Kaya ngayon, gusto ni Jacob na makuha iyon. Sa Genesis 2:7 usa 9, miingon si Jacob sa iyang amahan, "Ako si Esau, imong kamagulangan, na makaksya dinhi. Gibuhat nako ang imong giingon kanako. Bangon palihog, lingkod ug kaon sa akong bendisyonan ko." Kay si Isaac, niadtong panahona, tigulang na, hindi siya masyadong makakita. Kaya sinabi niya kay Esau, "Tingnan mo, baka malapit na akong mamatay. Kaya't pagpapalain kita, manghuli ka og para sa akin at bumalik ka rito upang ikaw ay aking pagpalain." At narinig ito ni Jacob. Kaya anong ginawa niya? Ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang damit ni Esau at kumuha ng isang kambing at niluto ito. Ngunit, kinuha niya ang balat ng kambing at inilagay sa mga braso at leeg ni Jacob. Dahil mabalahibo si Esau,
ngulit hindi si Jacob. Kaya pumasok siya ng ganito, suot ang damit ng kanyang kapatid, ang mga balahibong ito sa kanyang katawan para maramdaman niya na siya ay kanyang kapatid. Kaya pagpasok niya, kinain ni Isaac ang pagkaing dinala niya at binasbasan si Jacob bilang panganay. Kaya ano ang itinuturo nito sa atin? Ngayon, sa panlabas na anyo, ang bagay na ito na ginawa ni Jacob ay mapanlinlang. Isa itong kasalanan. Mali iyon. Gayunpaman, sa espiritual na aspeto, may aral dito para sa atin ngayon. At ito na. Itinuturo nito sa atin na wala ni isa sa atin ang may karapatan tumanggap ng basbas ng panganay. Bilang mga taong nahulog at makasalanang tao, wala sa aton ang may anumang merito upang makamit ang karapatang ito ng pagkapanganay, ang mga pagpapana ng panganay. Ikaw? Ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating isuot ang damit at ang anyo ng tunay na panganay. At sino iyon? Iyan si Hesu Kristo. Kung paanong isinuot ni Jacob ang damit ni Esau at pinaramdam sa sarili na mabalahibo siya na parang sarili niyang kapatid, kailangan din nating isuot si Hesu Kristo upang matanggap ang ating mga pagpapala bilang panganay. Kaya sa mga taga-Roma 13, versikulo 14, sinasabi, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesu Kristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan nito. Bukod sa katotohanang ninanais ni Jacob ang mga basbas ng panganay, wala nang iba pa sa kanya na karapat-dapat sa mga basbas ng panganay na ito. At iyan ang nagtuturo sa atin tungkol sa ating mga sarili. Ang katotohanang narito tayo ngayon ay nagpapakita na mayroon din tayong ganitong pagnanais tulad ni Jacob. Gayunpaman, wala nang iba pa sa atin ang karapat-dapat sa mga pagpapala ng panganay dahil lahat tayo ay makasalanan. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ni Hesus Kristo. Kailangan tayong takpan ni Jesus para matanggap natin ang biyayang ito. Kaya natanggap ni Jacob ang basbas at nalaman ito ni Esau. At gusto siyang patayin ni Esau, hindi ba? Kaya tinapunta ni Rebekah si Jacob sa kanyang sariling bayan, sa Padan Aram, sa bahay ng kanyang kapatid na si Laban. Kaya't doon nagsisimula ang ikalawang yugto sa buhay ni Jacob. Ang ikalawang yugto ay ang tipan ng Bethel at ang mga paghihirap sa Padan Aram. Kaya tumakas si Jacob sa unang gabi na natili siya sa isang lugar na tinatawag na Luz, na kalaunan ay pinalitan niya ng pangalan bilang Bethel, ha? At doon, nang makatulog siya, na naginip siya tungkol sa isang hagdan, tama ba? Na naginip siya na may hagdan na dumadampi sa langit at lupa, at may mga anghel na umaakyat at bumababa sa hagdan na ito, tama ba? Kaya sa Genesis 28:12, sinasabing na naginip siya at narito ang hagdanang ito ay naglalarawan kay Hesu Kristo. Bakit nato sinasabi yan? Dahil ang hagdan na ito ang nagdurugtong sa langit. Tama ba? Nagsimula ito sa lupa, ngunit amot ito sa langit. At hindi lamang iyan. Sa Juan 1, versikulo 51, sinabi mismo ni Jesus. At sinabi niya sa kanya, nakikita mo ba iyan? Dito, ang mga anghel ng Diyos ay pataas at pababa sa atong dugan. Yung hagdan, di ba? Ngunit, dito sa bagong tipan, sinabi ni Jesus, ang mga anghel ng Diyos ay aakyat at bababa sa anak ng tao, si Jesus mismo. Kaya nga, sinasabi ni Jesus, ako ang hagdan na ito na nasa panaginip ni Jacob. Sa madaling salita, si Jesus lamang ang tagapamamagitan na nag-uugnay sa langit at lupa. Kaya nga natin siya kailangan. Sir Do? Kaya rito, nagpakita ang Diyos sa kanya, nagpakita kay Jacob at nakipagtipan sa kanya. CB, at ang mga pangakong ibinigay ng Diyos kay Jacob ay halos kapareho ng pangakong ibinigay niya kay Abraham. Sabi niya, magkakaroon kang maraming inaapo
at babalik ka rito at angkinin ang lupaing ito. At pagkatapos ay nagdagdag ang Diyos ng isa pang bagay. Sa Genesis 28:15, sinasabi, narito, ako'y sumasa iyo at iingatan kita saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Sapagkat hindi kita iiwan hanggat hindi ko natupad ang aking ipinangako sa iya. Kaya't may isa pang pangako ang Diyos kay Jacob na siya, ang Diyos, ay sasamahan niya saan man siya magpunta. Hangtod sa ibalik niya siya sa lupain ito at tuparin ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Maugid mi sa tinuod lang, si Emmanuel siya. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos, hindi ba? Iyan ang pangakong ginagawa ng Diyos dito. Sasamahan kita hanggang sa bumalik ka rito at lahat ng pangako ko ay matupad sa inyo. Kaya ang pangakong ito ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Para sa atin ng mga anak ni Abraham, tama ba? Na ang Diyos ay isa sa atin at tutuparin niya ang mga pangako. Ipinakita nito muli ang pangako ni Jesus sa lahat ng kayang mga disipulo, tama ba? Sa Mateo Kabanata 28, talata 20, habang umaakyat si Jesus sa langit, ano ang sinabi niya? Sabi niya, ako'y sasamahan ninyo hanggang sa katapusan ng mga panahon na. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit nagpakita si Jesus sa laman ay upang ipakita sa atin na ang Diyos ay kasama natin. Upang patunayan bilang ebidensya, tingnan mo, narito ako kasama mo. At kahit nung umalis siya at hindi na natin siya nakita, ipinapaalala niya sa atin, pumunta ako rito para ipakita sa inyo na nandyan lang ako kasama ninyo. Di ba? Kaya pumunta si Jacob sa bahay ni Laban at nagdusa ng husto sa loob ng 20 taon dahil ang tiyuhin niyang si Laban ay talagang masamang tao, hindi ba? Kaya si Laban ay naglalarawan sa Antikristo. Niloko niya siya at kinukuha lahat ng sahod niya at mga bagay na tulad niyan. Gayunpaman, ibinalik pa rin ng Diyos ang lahat kay Jacob. At sa pagtatapos ng 20 taon, siya ay yumaman. Siya ay may 4 na asawa at 11 na anak. At nang matupad ang 20 taon, sinabihan siya ng Diyos na bumalik sa lupain ng Kanaan. Kaya't doon nagsisimula ang ikatlong yugto ng buhay ni Jacob. Ang pagbili ng Sichem at mga pagsubok sa Sichem. Kaya habang pauwi si Jacob sa Kanaan, nabalitaan niya na ang kanyang kapatid na si Esau ay paparating na para patayan siya. Kaya't labis na natakot si Jacob. Kaya't nagpadala siya ng maraming regalo sa unahan niya upang ibigay kay Esau. Inauna niya ang kanyang mga anak at mga asawa. At pagkatapos ay naiwan siyang mag-isa sa mga tawiran ng Jabok. At sa buong magdamag, sabi ng Biblia, isang lalaki ang lumitaw at nakipagbuno kay Jacob. At alam natin na Peniel iyon, di ba? Peniel. Sa Genesis 3, duha duha 6 hangtod duha utso, kimi ang giingon ni Jacob. Ingon siya, buhi iko, kay nagbanag-banag na. Mauni iyang giingon, di ba? Pero niingon si Jacob, di ti kabuhian kundi ko kunimo panalanginan. Dayon nangutana siya, unsay ngalan nimo? Miingon siya, Jacob. Dili na Jacob ang imong ngalan, kundi Israel, kay nakigbugno ka sa Dios ug sa mga tawo ug nidaog ka. Dinhi na dawat ni Jacob ang bagong ngalan, ang Israel. Na ng mga hulugang nakipagpunyagi ka sa Diyos at sa tao, at ikaw ay nanaig. Okay? Kaya nakikita natin na dito, ang sinasabi ni Jacob mula pa sa simula, ay mayroon siyang isang bagay na nasa isip sa lahat ng oras. Ano yun? Mga pagpapala. Ang gusto lang niya ay ang pagpapala ng Diyos. Okay? Kaya ang isang bagay na mabuti tungkol kay Jacob ay ang paghangad niya ng pagpapalang Diyos. At sa wakas, hindi na niya ito bibitawan. Kaya sabi ng Diyos, sige, kikilalanin ko na nanalo ka. At siya ang nagbigay sa kanya nitong bagong pangalan, di ba? Israel, na nangangahulugang siya ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at nanaig.
Kaya kapag isinuko natin ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos, doon tayo pinagpapala ng Diyos ng bagong pangalang ito na Israel. Kaya dito, nakilala ni Jacob ang Diyos na nagkatawang tao. Ano ang ibig sabihin ng magkatawang tao? Ibig sabihin, sa laman, di ba? Nakilala ni Jacob ang Diyos sa laman, at iyan ay si Hesu Kristo. Kaya nga tinawag ni Jacob ang lugar na Peniel. Ang blanco roon ay si Peniel, at ang Peniel ay literal na nangangahulugang mukha ng Diyos. Okay, ang mukha ng Diyos. Ito ay dahil nakita niya ang Diyos ng harapan at hindi namatay. Nadawat ni Jacob ang bagong ngalan, nahimo siyang bagong tao, ang Israel. At sa wakas, bumalik siya sa lupain ng Kanaan at binili ang lupain sa Shechem. At naniran siya roon ng halos 10 taon. Pero may masama kay nangyari doon. Ang kanyang anak na si Dina ay ginahasa sa Shechem. At ang kaniyang 2 anak na lalaki, sina Simeon at Levi, ay naghiganti sa kanilang kapatid na babae sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga sikimita na magpatuli. Maliban na lang kung gagawin nila iyon, hindi sila maaaring mag-asawa kasama ng mga Israelita. Kaya nang sila ay matuli na at nasasaktan, dumating sila at pinatay ang lahat ng mga lalaki. Kaya dahil doon, takot na takot si Jacob ngayon. Iniisip niya na susubukan ng mga taga Shechem na patayin ang kanilang buong pamilya. Kaya't nanalangin siya sa Diyos. At sinabihan silang Diyos na bumalik sa Bethel at manirahan doon. Kaya't doon nagsisimula ang ika-4 na yugto sa buhay ni Jacob. Muling pagpapatibay sa tipan sa Bethel. An-awa, nalimtan ni Jacob ang panumpan niya sa Bethel. Matud niya, Diyos ko, kung ubanan mo ako og makabalik nga luwas, ikaw ang akong mahimong Diyos ug alagaran ko ikaw. Bibigyan kita og ikapo, ika-10 bahagi ng lahat ng aking kinikita. At babalik ako rito upang sambahin ka. Ayun ang kaniyang panata. Pero nakalimutan niya ang tungkol doon. Kaya't nanatili siya sa Shechem at hindi na nagtuloy hanggang sa Bethel. Kaya ngayon, sa pamamagitan ng pangyayaring ito, pinapabalik siya ng Diyos. Kaya nang bubalik siya sa Bethel, ito ang sinabi ng Diyos sa Genesis 35, talata 9 hanggang 10. Nagpakita pag-usab ang Diyos kang Jacob gikan sa Padan Aram ug gipanalanginan siya. Miingon ang Diyos, Jacob ang imong ngalan, dili ka na tawgon og Jacob kundi Israel na ang imong ngalan. Kaya tinawag niya itong Israel. Ito ay parang pag-uulit lang ng nangyari sa Peniel, hindi ba? Kaya bakit ginagawa ito ng Diyos? Binigyan na niya siya ng pangalang Israel, pero ibinibigay niya ulit ito sa kanya na parang ito ang unang pagkakataon. Kaya sa madaling salita, ang sinasabi ng Diyos ay iyan. Dahil nakalimutan niya ang kanyang panata at hindi na bumalik pa hanggang sa Bethel, hindi niya tinupad, hindi ginampanan ni Jacob ang kanyang bahagi. Kaya sa wakas, nang bumalik siya sa Bethel, sinasabi ng Diyos, sige, ngayon, ikaw na talaga ang Israel. Ngayon, nakamit mo na ang basbas at mga karapatan bilang panganay. Ngayon, ikaw na talaga ang panganay ko. Kaya't umalis si Jacob sa Bethel, pumunta sa Padan Aram sa loob ng 20 taon at bumalik sa Bethel. Doon nagtatapos ang siklo ng kanyang buhay, ang unang bahagi ng kanyang buhay. Kaya rito, sa wakas, ay naging tunay na panganay si Jacob sa Bethel. At ang pangalang Bethel ay nangangahulugang bahay ng Diyos, ni ba? Kaya dito nagtatapos ang unang kalahati ng buhay ni Jacob. Ngayon ay nagsisimula ang susunod na yugto. At sa ikalawang kalahati ng buhay ni Jacob, ano ang unang bahagi? Lubos lang siyang nag-aalala kung paano makuha ang mga basbas ng panganay. Iyon ang buong buhay niya. Paano ko matanggap ang mga basbas ng panganay? At ngayon, nakuha na niya, di ba? Kaya ano ang susunod na bahagi ng kanyang buhay? Ang susunod na bahagi ay ngayong tumatanda na siya at iniisip niya,
Sino ang magpapatuloy ng mga tagpapalang ito ng panganay at ng tipan ng panganay sa susunod na henerasyon? Iyon ang nakakababahala ginagawa ni Jacob. Iyon ang iniisip ni Jacob sa susunod na kalahati ng kanyang buhay, hindi ba? Kaya sa ikalimang yugto, ang ikalimang yugto ay ang madilim na mga araw matapos mawala si Joseph. Matapos ang maraming pagmumuni-muni at panalangin, napagtanto ni Jacob na si Jose ang magpapatuloy ng tipan sa hinaharap. Sa 12 anak na lalaki na mayroon siya, si Jose ang pinakatapat. Gipakitaan niya kini pinaagi sa paghatag kang Jose og mabulokong tunika. Mas gimahal niya si Jose kaysa sa ubang mga igsuon, busa na sina sila kaniya. Unsa ilang gihimo? Ipinagbili nila siya bilang alipin sa Ehipto. At nang marinig ito ni Jacob, labis siyang nalungkot. Tama ba? Iyon ang kaniyang panganay, na siyang magpapatuloy ng biyayang ito sa susunod na henerasyon. Pero inakala niyang patay na si Use. Kaya maisip mo ang sakit na nararamdaman niya. At pagkatapos, kaya sa Genesis, Kabanata 37, mga talata 3 at 4, gumawa siya ng isang napakakulay na tunika para kay Jose. At dahil doon, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid. At kaya nila ipinaggili. At ang susunod na yugto, ang ikaunom na yugto sa buhay ni Jacob ay ang 17 taon. Ang blanco ay 17. Naginugol niya kasama si Jose sa Egipto. Kaya akala niya patay na si Joseph, hindi ba? At pagkatapos, pagkalipas ng mga taon, dahil nagkaroon ng tagutom sa lupain, pinapunta niya ang kaniyang mga anak sa Ehipto dahil nabalitaan niyang may pagkain sa Ehipto. At sa wakas, nalaman nilang buhay pa si Jose. Hindi lamang buhay, kundi siya ang punong ministro ng Ehipto. At nang marinig ito ni Jacob, siya ay labis na natawa. Kaya't pumunta si Jacob sa Ehipto noong siya ay 130 taong gulang na. Okay? Nang pumunta si Jacob at ang kanyang 70 miyembro ng pamilya sa Ehipto, siya ay 130 taong gulang na. At namatay si Jacob sa edad na 147. Yan ang blanco din niya, 147. Kaya mo namang kwentahin. Ibig sabihin, gumungol siya ng 17 taon sa Ehipto kasama si Jose. Ang huling 17 taon ng kanyang buhay ay naging napakasaya dahil ang kanyang anak na si Jose ay buhay, hindi lamang buhay, kundi siya rin ang punong ministro ng Ehipto. Kaya inalagaan siya sa Ehipto, di ba? At pagkatapos, sa wakas, sa Genesis 49, talata 33, sinasabi nito, nang matapos na si Jacob sa pagbibigay ng mga utos sa kanyang mga anak, inihilig niya ang kanyang mga paa sa higaan at nalagot ang kanyang hininga at siya'y nalakip sa kanyang bayan. Kaya ito ang pinangyarihan ng pagkamatay ni Jacob. Sa aklat bilang ikaduhang serye na, The History of Redemption, tinatalakay nito ng malaliman at malawakan ang eksenang ito. At ang author, si Reverend Abraham Park, ay nagsabi, ito ang isa sa pinakamagandang eksena ng kamatayan sa Biblia. Sinasabi nito na ibinaon niya ang kanyang mga paa sa kama at nalagutan ng hininga. Hindi siya tinulungan ng mga tao. Inihiga niya ang kanyang mga paa sa kama at inihanda ang sarili sa pagharap sa Diyos. Kaya sinasabing ang kasaysayan ng pagtubos, tanging ang mga taong nakatupad na sa kanilang bigay Diyos na tungkulin at tawag sa buhay ang makapaghanda para sa kamatayan ng ganito. Hindi natakot si Jacob. Handa na siya dahil natupad na niya ang kanyang mga tungkulin sa buhay. Siya ang nagkamit ng mga karapatan bilang panganay at ng mga pagpapala at ipinasa niya ito sa kanyang anak na si Jose. Tama ba? Nang makilala niya ito rito sa Ehipto, ipinasa niya ang biyayang iyon kay Jose. Binigyan niya si Jose ng 2 buong pagpapala sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng lupain ng Sikem, isang bahagi pa, kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid.
At sinabi niya kay Joseph ang gagawin, itinuro sa kanya ang gagawin sa hinaharap, tama ba? Naatalman siya ay kailangan ilibing sa Kanaan, hindi sa Ehipto, na nagpapahiwatig na ang mga Israelita ay lalabas sa Ehipto at babalik sa Kanaan. Kaya naman iniabot niya lahat ng iyon. Ipinarating nila ang lahat ng iyon sa kanyang anak. Natapos na niya ang lahat ng gawaing iyon at ngayon ay handa na siyang tawagin ng Diyos, tama ba? Ito ay ang imahe ng isang taong nakatupad sa mga tungkulin at tawag ng Diyos sa kanyang buhay. At sa wakas, ang huling yugto sa buhay ni Jacob ay ang kanyang prosesyon ng libing at paglilibing. Gaya ng nais ng kanilang mga ama, kinuha ni na Jose at ng mga kapatid ang bangkay ni Jacob at dinala ito. Dinala siya sa isang prosesyon pabalik sa Kanaan at inilibing siya sa Hebron, sa yunggib ng Makpela, kung saan doon inilibing sina Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca at Leah. Kaya si Jacob ay ililibing doon sa tabi ni Leah, tama ba? Anim na tao, si Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob at Leah, na pawang nakalibing sa iisang kuweba, ang kuweba ng Makpela sa Hebron. Iyan ang huling hiling ni Jacob. At tinupad ni na Jose at ng kaniyang mga kapatid ang kahilingang iyon. Sinunod nila ang kanilang ama. Kaya dahil si Jose pa rin ang punong ministro ng Ehipto, nagkaroon tulad ng isang maharlikang prosesyon ng libing para sa kanyang ama. Kaya tulad ng hukbong Ehipsyo, mga sundalo, alam mo na, mga ministro, lahat ng uri ng tao ay sumunod. Kaya nagkaroon ng malaking prosesyon mula Ehipto patungong Kanaan. Ngayon, sigurado akong natutunan natin na kung titingnan mo ang mapa mula Ehipto hanggang Kanaan, kung diretso ka, napakalapit lang nito. Tama ba? Daan ka sa rutang baybayin mula Ehipto patungong Kanaan. Napakalapit lang nito. Pero hindi sila napunta sa ganong paraan. Naglibot sila, kaya kinailangan nilang tumawid sa Ilog Jordan upang makabalik sa Kanaan. Sige, narito ang Ehipto, at nandito ang Kanaan, at ito ang Ilog Jordan, at ito ang dagat na patay. Tama ba? Pwede naman silang dumiretso papasok ng ganito, pero hindi nila ginawa yun. Sila ay umikot ng ganito at tumawid sa ilog dito at pumasok sa Kanaan at pagkatapos ay bumalik pababa sa Hebron na nasa katimugang bahagi. Walang saysay, di ba? Ito ang mas madaling ruta at mas mabilis na ruta. Pero ganito ang naging daan nila. Bakit? Inutusan silang Diyos na gawin ito dahil ito ay naglalarawan ng paglalakbay sa ilang na kailangang pagdaanan ng mga Israelita sa hinaharap. Si Jacob ay kumakatawan sa Israel. Tama ba? Israel ang bago niyang pangalan, di ba? Ang kanyang mga anak ay tatawaging Israel. Pupunta sila rito. Kaya't ganito rin ang naging takbo ng libing ni Jacob. Ngunit bago sila tumawid sa Jordan, dito mismo huminto sila. Sa Genesis, Kabanata 50, Talata 10. Ganito ang sinasabi, nang dutagan sila sa giikan ng Atad na nasa kabilang ng Jordan. Tama ba? Sa kabilang panig ng Jordan. Doon sila'y nanahoy ng may napakalakas at mapanglaw na pananghoy. At 7 araw niyang ipinagluksa ang kanyang ama. Sidi, kaya bago sila tuawid sa Jordan, huminto sila rito sa lugar na tinatawag na Giikan ng Atad. At 7 araw nilang pinagluksa si Jacob. Kaya bakit nila ginagawa ito? Ano ang isang giikan? Ang giikan ay karaniwang isang napakalawak, bukas at patag na lugar sa labas, kadalasan sa isang burol, sa isang mataas na lugar na bukas sa buong paligid. Kapag sila ay nag-ani, dinadala nila ang lahat ng kanilang butil sa giikan at tinatapakan nila ito upang ihiwalay ang trigo mula sa tangkay at ipa. At pagkatapos, kukunin nila iyon at panalo sila.
Ngayon na, ang ibig sabihin ng pagtatahip ay kukuha ka ng malaki at parang kawali at ilalagay nila ang mga butil doon at ihagis nila ito ng ganito. At kapag inihagis mo ito, umiihip ang hangin, tama ba? Kaya ang ipa na mas magaan ay lilipad palayo. Ang butil na mas mabigat ay mahuhulog pabalik sa kawali. Yan ang proseso ng pagtatahit. Ginawa nila iyon sa giikan at imihalin tulad iyon ni Jesus sa paghuhukom. Kaya sa Mateo 3, versikulo 12, sinasabi nito, ang kanyang kalaykay ay nasa kanyang kamay at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, ngunit susunugin niya ang ipa sa apoy na hindi mapapatay. Nakikita mo yan? Ang giikan ay inihalin tulad sa lugar ng paghuhukom sa mga huling araw. Kaya ang giikan ay sumisimbolo sa paghuhukom. Doon pinaghihiwalay ang ipa at ang trigo. Kaya't nang sila'y dumating sa lugar na ito na tinatawag na giikan ni Atad, ay huminto sila at ipinagluksa si Jacob sa loob ng 7 araw. Bakit nila ginawa iyon? Kaya ang Atad sa Hebreo ay nangangahulugang dawag o palumpong na may tinik. Okay, ang blanco ay palumpong na tinik. Kaya mula sa pangalang iyan, maani nating hulaan mo na. Itong giikan ay isang lugar kung saan nila dinala ang mga punong may tinik at tinanggal ang mga tinik. Tama ba? Pati na rin ang mga butil at trigo. Ano ang itinuturo nito sa akin? Ang mga tinik sa Biblia ay unang lumitaw sa Genesis 3:18 nang si Adan ay nagkasala. Nang magkasala si Adan, sinabi ng Diyos na yon ay sisibol ang lupa, mga tinik at dawag, at kailangan mong magtrabaho ng husto para makakain mula rito. Kaya ang mga tinik ay direktang resultang pagbagsak ni Adan. Kaya sa tingin mo ba ang tinutukoy ng Diyos dito ay ang aktwal na pisikal na mga tinik sa mga puno at halaman? Sa tingin ko hindi, di ba? Dahil nang binanggit ni Jesus ang 4 na uri ng lupa, binanggit din niya ang tungkol sa matinik na lupa. Tama ba? Ang lupang pinag-aaralan natin ay sumisimbolo sa ating mga puso, kaya ang mga tinik ay bunga ng kasalanan at pagbagsak. Sa madaling salita, lahat tayo ay may mga tinig sa ating sarili. Lahat ng taong nahulog sa kasalanan ay may mga tinik. Kaya nga, masakit sa isa't isa ang mga sinasabi natin, di ba? Sa halip na magsalita ng maayos, nagsasabi tayong mga bagay na makakasakit sa isa't isa. Pinutusok namin ang aming mga minamahal na miyembro ng pamilya sa aming mga salita, sa aming mga mata, sa paraan ng aming pagtingin sa isa't isa. Mga tinik lang lahat yan. Lahat ay maaron nito. At itong giikan ng Atad ang lugar kung saan inaalis ang mga tinik na iyon. Kaya ang Atad, ang giikan ng Ataad, ay malapit sa Peniel. Iyan ang Blanco Domon, malapit iyon sa Peniel. Sige, iguhit ko ulit ang mapa na yan. Kung ang kanan ay narito at ang ilog Jordan at ang dagat na patay ay narito, mayroong isang maliit na ilog na lumalabas na tinatawag na Jabok. At ang mga tawiran ng Jabok ay kung saan nakipagbuno si Jacob sa Diyos, tama ba? Kaya pala, nasa kung saan ito malapit dito at ang giikan ng Atad sa ating palagay ay nasa kung saan dito. Ang mga tawiran ng Jabok ay parang isang kanyon. Isa itong malalim na kanyon at malamang na napakakipot nito. Okay? Kaya hindi maraming tao ang makakapunta doon. At nang dutolang prosesyon ng libing, maraming tao ang kasama nila. Kaya ang pinakamalapit na lugar kung saan nila maaaring tirahan ang lahat ng mamataong iyon ay malamang na ang lugar na ito na tinatawag na Giika ni Atad. Malapit iyon sa Pinyel kung saan natanggap ni Jacob ang kanyang bagong pangalan na Israel. Doon naging isang bagong tao si Jacob. Ang ipaala,
Iyon ay nasa kanya. Ang mga tinik na nasa kanya ay inalis ng Diyos at siya ay naging Israel. Yun ang pinakamataas na punto ng kayang buhay. Yun ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Jacob. Kung babalikan mo ang buhay ng isang tao at tanungin, ano ang pinakamahalagang pangyayari sa kanyang buhay, para kay Jacob, dito sa Peniel ito mangyari. At alam ito ni Jose. Kaya nang pumunta sila rito, huminto sila, ginunita nila ang buhay ni Jacob sa pag-alala sa nangyari sa kanya roon, kung paano siya naging Israel sa lugar na ito, kung paano inalis ng Diyos ang mamatinik sa kanya. At pagkatapos noon, nagawa niyang makipagkasundo kay Esau. Naging ibang-iba na talaga ang pagkatao ni Jacob, di ba? Hindi lang nila iyong ginunita, kundi sigurado akong habang naon sila, pinagninilayan at pinagninilayan nila iyon. Dahil kailangan nilang dumaan sa parehong proseso. At pagkabalik nila mula sa libing, pinatawad ni Jose ang kanyang mga kapatid. At nakipagkasundo na siya sa kanilang mga kapatid, tama ba? Hindi siya naghiganti sa kanila. Kaya natuto si Jose mula sa buhay ng kanyang ama. Kaya ang giikan ng atad ang pinakamahalagang bagay na nangyari kay Jacob sa Peniel. Kaya sa awit 34, talatag 18, sinasabi, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at iniligtas ang mga may pagsisisi sa espiritu. Naging bagong tao si Jacob dahil sa kanyang paghihirap sa Peniel. Kaya minsan, kailangan nating pagdaanan ang mga paghihirap ni ito. Kailangan iyan para maalis ang mga tinik na nasa atin. Sa Isayas Kabanata 21, versikulo 10, sinasabi, O aking giikang bayan at aking nagdadalamhati sa giikan, ang aking narinig mula sa Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel ay aking ipinaalam sa inyo. Tingnan mo, ang mga Israelita ay tinatawag ng mga nagdadalamhati sa giikan. Ganoon nga ang nangyari kay Jacob, di ba? At siya ay naging Israel. Kaya pagkatapos durugin at gikin, si Jacob ay naging Israel. Kaya kailangan din nating dumaan sa parehong proseso. Kaya ngayon, ang atong diikan ay ang simbahan. Ang simbahan ang giikan. Dito pinaghihiwalay ang ipa at ang damo. Dito natatanggal ang mga pimik sa atin. Sa pamamagitan ng maraming panalangin, matutukoy natin ang ipa at ang mga tinik na nasa atin, tama ba? Kailangan mong maging tapat kapag ikaw ay nanalangin. Kailangan mong tukuyin ang sarili mong ipa at ang mga tinik na nasa loob mo. At kailangan nating dawin ang ating makakaya upang maalis ang mga ito sa pamamagitan ng salita at panalangin at sa pamamagitan ng disiplina na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa usa Pedro duha, duha usa, giingon, kay gitawag kamo niini, kay nadanto si Kristo alang kaninyo, nagbilin og panigingnan, aron musunod kamo sa iyang mga tunob. Kita mo, ganito ang ginagawa natin tuwing panahon ng Kwaresma, di ba? Bakit tayo nag-aayuno? Bakit tayo sumusupo? Ilan sa mga bagay na gusto natin ngayong panahon ng Kwaresma? Dahil sa pamamagitan ng pagdurusa, nagagawa nating disiplinahin ang atong mga sarili at alisin ang ipa at mga tinig na nasa atin. Kaya sa 1 Pedro 4, talata 1, sinasabi, kaya nga, yamang si Kristo ay nagdusa sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayon ding layunin, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tumigil na sa kasalanan. Nakikita mo yan? Bilang mga taong nagkasala, hindi natin kayang malampasan ang kasalanan ng basta-basta. Oo, nagbasa ako ng Bidlila. Alam ko, pero ibang usapan ang paglalapat ng ating natutunan. Kaya ang buhay ni Jacob ay nagpapakita sa atin ng buhay na iyon ng tagumpay. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang laban sa mga tao, kundi pati na rin sa Diyos. Nang isuko niya ang kanyang sarili sa Diyos upang siya ay maayos ng Diyos,
Kinilala ng Diyos na ngayon ay matagumpay na siya. Kaya ipinapakita sa atin ng kanyang buhay kung ano ang dapat na maging buhay natin. At ang buhay ni Jesus ay nagpapakita rin sa atin dahil tinuruan niya tayong sumunod sa kanyang mga yapak. Kaya sa panahong ito ng Kwaresma, umaasa at nananalangin ako na hindi tayo matatakot sa mga disiplinang hatid sa atin ng Diyos. Bagkus, tanggapin natin ito ng may pananampalataya at pasasalamat. Batid na gagawin tayo nito na kawangis ng ating Panginoong Heso Kristo, na gagawin tayong Israel, ang mga tunay na panganay ng Diyos. Amen? At umaasa at nananalangin ako na magpapatuloy tayo sa gawaing ito at maging tapat upang matapos ng Diyos ang kanyang gawain sa ating buhay. Amen? Manalangin tayo. Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya. Nagpapasalamat kami sa mga gawaing ginagawa mo sa among mga buhay. Kung minsan, maaring tila mahirap o masakit, ngunit tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalataya. Pananampalataya upang malampasan ang mga bagay na iyon. Upang, tulad ni Jacob, mabigyan tayong na bagong pangalang Israel at upang makilala tayo bilang matagumpay. At upang kami ay tanggapon mo, Panginoon, bilang iyong panganay. Nagpasalamat kami niniing proseso ha ug sa pagdawat kanamo bisan dili kami takos tungod sa grasya ni Hesus Kristo. Karon buot namong ihalad kini kanimo Ginoo. Tabangi kaming muhatag uban ang malipayong kasing-kasing ug pagtuo aron mahimuot kanining among halad. Hinaot mabalik kanato kining gasa isip mas dakong panalangin. Panalangini ang matag kamot nga naghatag aron madawat ang grasya sa bahandi nga walay kaguol. Salamat Ginoo kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Daygon nato ang Dios pinaagi sa pagpamalakpak.